So Justice Carpio, inabsuelto niya po yung mga tawag dito, yung House of Representatives and the Senate. Sabi ni Attorney JB, you're correct. Although the Supreme Court has the power to determine whether or not there has been grave abuse of discretion, the Supreme Court does not have the right to stop the impeachment trial. While there are reviewable aspects of the impeachment proceedings, the respective reasons, therefore, are not reviewable by the Supreme Court because the Constitution dictates that the House has the sole power to impeach and the Senate has the sole power to try impeachment. Thank you. Diba? So yun na po yung pinakabuod. Now, going back dito kay Carpio. So sabi ni Carpio ay teka. Napalaki ko. Sabi rito, Carpio has defended the House. Bakit po kinailangan pang si Carpio pa sumagot ng isinabmit ang sagot niya sa Korte Suprema? Kasi po, yung House of Representatives ay ini-insist nila yung separation of powers. Bagamat merong ibang mga tanong na sinagot nila dun sa reply nila. Pero in relation to their rules, hindi po nila sinagot yung may mga kinalaman sa internal rules nila kung paano nila isinasagawa ang impeachment proceedings nila. Ngayon, ito naman pong si Carpio, sabi niya rito, House of Representatives impeachment by Vice President Sara Duterte, saying institution strictly follow the Constitution in impeaching the Vice President. Yung number 3 nga po kasi, yun ang ginamit na proseso ng House. Kaya wala na po sa Committee on Justice. Tingnan nyo. Carpio argued that the overriding issue was whether House complied with the 10-session day rule for acting on impeachment complaint. Sabi niya, the House has manifested both to the Senate and to the Supreme Court that the House did not violate this provision of Constitution. Citing the official legal position submitted to the court, he noted that the first impeachment complaint finiled noong December 2 last year, accounting for the House's recess from December 21 to January 12 this year. The complaints can be considered included in the order of business in the 10th session day in compliance with the Constitution. And then Carpio also explained that on the same day, a verified resolution for Duterte's impeachment which was signed, ito po yung February 5, napirmado raw po ng higit pa sa 1/3, yung 215 na naging 240, was formally submitted to the Secretary General, which also consistent with the rules governing impeachment. Paano po yun? Hindi ho ba nung umaga pirmahan, umaga caucus, late si Franz Castro, no? Kaya na-interview. Tapos, nung tanghali, nagpirmahan na sila. Bandang hapon, nandun na po sila sa plenary. Alam ko nga niyan dapat alaunin ata, 2:00. Plenary na sila. Kasi kailangan nang gawin yung formal na pag-aakusa. Ibig sabihin po ng impeachment, pag-aakusa ng House Speaker. Tanong naman DDS, bakit kailangan niyang akusahan? Galit talaga siya kay ano? Sabi ko, hindi po gano'n, nagalit. Hindi gano'n yung nagalit. Nagkataon siya yung Speaker of the House na laging binabastos ni Sara at sinisiraan ng kampo ng mga Duterte. Pero hindi nangangahulugan na siya po ay dahil po may galit. For example, kung ako yung House Speaker, ganun din ang gagawin ko because that is my duty. O for example, si Pulong, yung House Speaker, kailangan gawin niya ni Pulong kung siya ang House Speaker. Kung hindi niya gagampanan yung kanyang trabaho, it's a dereliction of duty. He has to resign. Or on that day, pwede po silang magkaroon
ng pagpapalit ng Speaker of the House. Kasi kakailanganin pa rin po nilang mag-session. Di ba? So magse-session sila. Sabihin ni Pulong, hindi ko kaya akusahan ang kapatid na Vice President. Oh. Ayaw niyang mag-resign bilang House Speaker. Ang gagawin sa kanya ng mga kasama, tatanggalin siya ron. May magmo-motion dyan, Mr. Chairman, na I move, siya yung Speaker, ha? I move that the position for the House of for the Speakership of the House of Representatives be declared vacant. Hindi po siya pwedeng mag-argue. Kung sino yung nakapwesto ron sa podium, yung bilang presiding officer, wala pong kapangyarihan makipagdiskusyon. Manager lang siya ng flow ng session. O, yun po yung kahirapan ng lagay kapag ikaw ang presiding officer. May sumigaw ngayon, I second the motion. Patay, lalong walang magagawa ngayon. O, pwedeng magdebate sila, isa-cite lang. Nagawa ng natin ng House, ng mga members, ang more than 1/3 of the members of the House of Representatives, 215 ang nakaaabot sa kota, sa oras, na pumirma. Plus may nagpahabol pa, kaya 240. The next step is for the Senate, for the House Speaker to do his part, to impeach or to accuse. So ngayon, mapipilitan po sila na panindigan yung pirma nila. Di ba? Magbobotohan ngayon yan. Kasi may mag-move na rin. Mr. Chairman, I move to divide the table. I second the motion. O, di wala na magagawa yun ngayon. Hindi rin pwedeng hindi siya kikilos dun. May magpo-point of order. Point of order! Ang point of order, hindi kailangan ang recognition ng chair. Kasi kaayusan na yung pinag-uusapan dito. Sabihin niya na, yung secretary, yung tawag dito, yung bouncer, bouncer. Ang tawag doon, yung meron silang ron anong posisyon tawag doon? Yung sinampal dati, si dating retired General Fabic, yung sinampal ng impeachment ni ERAP. Ang mangyayari doon, hindi yung Secretary General kung nagkakamali. Basta kung sino yung mahawak nung tandang, no? Ngayon, yun ang sabihan doon na dapat yung speaker ay pababain. Sergeant at Arms Louis, thank you so much. Yan, si Sergeant at Arms sabihin, point of order. Ayaw magsalita, ayaw ng gampanan ng speaker ang kanyang trabaho because this is already, there's a conflict of interest. Sister niya yung aakusahan niya. Ayaw niyang bumaba sa pwesto. Na-erase na yung mga motions are valid, nagdebate na, pinanindigan ng House members ang kanilang boto na akusahan ang kanyang kapatid. Kaya hinihingi namin ngayon na buhatin sa upuan ang speaker. Maniwala kayo sa akin. Bubuhatin po ng Sergeant at Arms. Hindi namang literal. Aakayin niya yang pababa. Pag matigas ang ulo, kakakalad ka rin po yan. Pag nakaladkad na po yan doon sa pwesto, napaalis na yan, pwede nga nilang i-kick out yan Palabasin sa session, pwede yan. Pwede basta naka-point of order yan para labasin yan. Parang force inhibition, BJ Gans. Ngayon, uupo ngayon doon kung sino yung senior majority floor leader, mga ganon. Kung sino yung next in rank sa kanya para may mag-preside. So, magbobotohan sila ngayon. Sinong ipapalit nating House Speaker? Kasi only the House Speaker can do the job. Pag may bagong House Speaker mula sa kanila ng mga pumirma, then aakusahan niya ngayon yon. Kung gusto nila siyang ibalik bilang House Speaker uli, gawin lang nila yon. Mr. Chairman, since we're done with the articles of impeachment being transmitted to the Senate, ganon, for the purpose, ganito, ganyan, of order and respect to our
newly kicked out House Speaker and I wish to reinstate him. Ganon. So, I am vacating my position. O, di magbobotohan na naman sila. O, nagbotohan sila. Ibalik natin si Pulong. Si Pulong na naman uli yung House Speaker. Ganun lang po yung proseso ron. So, everything is in the form of motion. And second, the motion. And then, konting mga debate-debate. Palagi may paraan dyan. Ngayon, sabi pa rito, Carp explained that on the verified resolution of impeachment, which was signed by the one-third, was formally submitted to the Secretary General. Kasi po, nung nagawa na nila yung impeachment, di ba, nagpirmahan sila. So, yung House Speaker, nag-impeach na siya. So, yung complaint, yung articles of impeachment or complaint affidavit, isinabmit nila ito kay Secretary General Velasco. Tapos si Velasco po, sabi ni Bato, mukhang dumaan ng Skyway. Dapat nga nag-helicopter yan, pwede yun eh. Kasi usually yung ganyan hinaharang sa daan yan. Oh. So nakarating po doon. Ang ginawa ng mga senador natin, tinakbuhan. Tinakbuhan nila yan. Samantalang may oras pa sila para, di ba? Kasi yung session po, palagi araw-araw, meron po yung tinatawag na other matters. Ay tanong nyo kay Attorney Claire. Sa order of business, daily order of business nila, nandun po yung other. Ang other po, everything and anything can be talked about. Kasi nga others nga eh. Kaya sabi ko, pwede pa nilang hintayin yan. And then the official end of that session day is at 12 in the 12 midnight. Oh, nilayasan agad nila. Okay? I shout out sa taga Davao City, Angelo Ray Gonzalez. And thank you, sir, sa appreciation. Ngayon, natin to. Sabi rito, citing the Constitution, he said, such a resolution shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Alam niyo yung mga delay na nangyari po dito ano yan tawag dyan, nagkaroon ng eleksyon. Pero nagbulak-bulang pala yung mga mambabatas natin, di ba? Dapat sana nagkaroon sila ng dapat nga ang Pangulo natin, si PBBM, nagpatawag ng special session. Kasi meron pala silang pending, di ba? Trabaho yan ni Chis Escudero, sabihan ng Presidente, Mr. President, we have a dozen of pending bills and appointments to be approved. So I'm asking you to call for a special session. Sabi niya, magagawa lamang po natin ang impeachment pag kailangan meron tayong session. Wala po tayong session. O di dapat nagpa-special session ka. Diba? So kapag nasa special session po sila, ang mangyayari po doon, pwede po nilang talakayin under ng other matters ang impeachment para i-refer sa Justice Committee. Hindi po ginawa yun ni Chis Escudero. Dito, inabsuelto na naman siya nito ni Carpio. Bakit? Because yung forthwith pala, mayroong another definition which is subject to reasonable delay. Bullshit. Hindi natin alam yun. Ako man, nagulat din ako doon. All I know is forthwith. Diba? Kaya nga sabi ko, kailangan palagi na meron pong tinitignan yung diskusyon nung ginagawa yung provisions ng mga batas, lalo ng Constitution. Kasi marami diyan nagugulatin ka. Akala mo yun na, hindi pa pala. Meron pa palang however. In every rule, there's exemption. Diba? And then, this resolution as it became approved, articles of impeachment, which impeachment, the Constitution was followed, the threshold was met, the process was legal and complete. That should be the end of it. Sabi niya. And then the Supreme Court recently ordered the Senate a comprehensive explanation to the Senate of the procedural steps taken. Ano na bang nagawa ng Kongreso? Bakit po, ng Senado at Kongreso, bakit po
Pati ho ang Senado, sinisilipan din po kasi ng Korte Suprema yan. Kung meron rin ba kayong nagawa na pang-aabuso. Ano pang-aabuso? On the side of the Senate, hindi po ginampanan ni Chis Escudero yung kanyang trabaho na humingi sa Pangulo ng special session. Bakit? Kasi nga, forthwith ang nakalagay. So, kailangan gampanan niya ito. 'Di ba? Gawan niya ng paraan para matupad si forthwith. Mag-proceed sila. Ma-refer dun sa Justice Committee. Oh. Hindi pa na-initiate. Ang initiation po nila nangyari po nung muntik pang ma-dismiss nila sa motion ni Bato. 'Di ba? Kung na-dismiss naman po 'yon, yun po ay pwede pong iakyat sa Korte Suprema kung na-dismiss. Kasi ano yan tawag dito, action pa yan ng pagiging mambabatas nila. Yun pa yun. And then, sabi niya, nasunod ng Constitution. So, yan po, tinitignan nila sa Senate kung may pang-aabuso rin na nangyari. So, ang pang-aabuso po on the side of the Senate, hindi po accorded kay Sara yung tawag dito, yung due process kasi hindi po siya napasagot agad-agad. Natagalan, 'di ba? 'Di ba meron po tayong sinasabi na tawag dito, speedy trial, yung ganon. Yun po yung dadahilan doon. And then sabi niya, the SC also ordered the consolidation of all petitions questioning the legality of impeachment complaints against Sara Duterte, allowing for a unified judicial review of the matter, sabi ng article. Okay, so yun po, inabsuelto ni Carpio ito pong House of Representatives para hindi po mabutasan ng Korte Suprema ang Senado na meron. Kasi justice delay, justice, di ba? Denied ang justice. Kapag justice denied yan. And therefore, meron pong pang-aabuso. Like a dereliction of duty. Inuna nyo, lakwatsa nyo. Okay? Ngayon, dadahilan doon, galit lang yung si Carpio. Sinabit yan sa korte ang kanyang legal opinion Ay, sobra. Sobra talaga na non-performing sila. Ito ngayon ang pinakamasaya rito. Ito naman ang pag-usapan natin. Ano yan? Sir GDB, wala sa ugali o prinsipyo ng mga Duterte family ang magpakumbaba o humingi ng sorry sa paghamon. Yun nga. Totoo po yun. Pero dapat yun ang ginawa niya, di ba? As a good gentleman. Di na ako naniniwalang matatapang mga Bisaya. Ako naniniwala pa rin. Naniniwala pa rin ako. Tapang ng nanay ko So, gusto pakita ko sa inyo ginagawa ni Mrs. Habang nagpapaliwanag ako dito, nagko-content.